para hindi masira yung mga bearing natin. Katulad niyan. Yan. Then ito. Yan, insakto din. Insakto rin dito sa shop. Yung makakapasok dito sa shop. Ayan. Para tuloy-tuloy doon. Hello, ayan na naman. May isa na naman akong video ngayon. Karugtong ng isang video ko sa motor na in-overhaul ko na nagkaroon ng tubig. Ngayon na-recover pa, pwede pa siyang gamitin. Ayan siya, yung hinihiting ko siya. Then ngayon, yung video na to, magsishare ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginners, yung hindi pa talaga na-encounter ng mga actual na pagtanggal at saka kabit ng bearing ng isang motor. Baka sakaling makakatulong to sa inyo. Sana panoodin nyo, then paki-subscribe na lang and paki-like kung magugustuhan niyo yung video na to. Okay, ngayon napakasimple lang. Unang-una, kung paano natin tanggalin to, hindi ko na naipakita. Puller lang yung gagamitin natin. Ayan. Iwasan din natin yung pupukpukin. Di ba, mahaba to, pupukpukin natin. Magkakaroon ng damage yung shop natin. Ito. Hindi na siya magiging tuwid. Masisira na yung pump ninyo. Okay? Mayroon siyang mga special tools na mahaba na pwede talagang pangtanggal ng bearing na katulad nito. Mahaba yung shop. Pero minsan naman, kung wala nang choice, pwede naman natin siyang gamitan ng mga copper bar, ganon, or pipe. Basta iikot lang natin, pero hindi siya applicable. Mas magandang mayroong puller special tools. Okay? Yung medyo may malapad siya, din mahaba yung pinaka nag-hold dito sa shop. Ngayon, sa paglilinis naman ng shop, katulad nito, bilog, mag-cutting tayo ng sandpaper, ito, liha. Then ibilog natin talaga siya, na as in bumilog, na paikutan yung shop, yung talagang solid. Din bago natin iikutin, para pantay yung kinain niya, tulad niyan yung medyo marumi na may mga kalawang, mapapantay. Kasi pag hindi natin to minsan nilinisan, mahihirapan pumasok. Okay? Diniwasan din natin yung pag-iinit ng bearing. Minsan hinihiting to ng torques, masisira rin yung bearing natin. Mayroon naman isang paraan kung paano i-heating yung bearing. Pero sa malalaking bearing na yon, baka sakaling magkakaroon ako ng video na ganon, papakita ko sa inyo kung ano yung diskarte doon. Yun naman, lalagayin natin siya sa oil. I-heating natin yung oil, then tatanggalan siya ng grasa, tatanggalan ng cover. Pero sa pang malaking motor lang yon, para pagpasok nun, tuloy-tuloy na doon sa shop. Hindi ka na pupukpok. Okay? Yung pwedeng grasahan, ang ibig ko sabihin, yung mga motor na pwedeng grasahan, mini-maintain lang siya ng grasa, every month or every week, ganon. Yung malalaki ng mga motor yon. At dito naman, mas simple lang to. Mga pang-pump lang to, water pump, or mga bilge pump, yung panglimas dyan kung saan man, mga barko or sa mga establishment, maliliit lang siya. Tingnan nyo naman kung paano natin siyang ikakabit ng safe. Ayan, isi-share ko sa inyo. Ngayon, halimbawa ito yung bearing natin. Mas magandang gumawa tayo ng pipe na kasing laki nito, tamang-tama lang dito sa itong gitna niya. Yan, para hindi masira yung mga bearing natin, katulad niyan. Yan, then ito, yan, insakto rin dito sa shop, yung makakapasok dito sa shop. Ayan, para tuloy-tuloy doon. Ito rin ang the best na paraan para hindi agad-agad masisira yung mga bearing na pinalit natin. Okay? Bibigyan ko kayo ng sample.
isang sample kung paano ko ikakabit to na gamit yung pipe. Dahil kapag dito natin siya pupukpukin, yan, may posibilidad na masisira to yung pinaka-cover niya, sasagi doon sa ball bearing niya, yung pinakabulan niya. Madaling magagasgas, then kakakabit lang natin, maririnig na natin mayroon ng tunog. Okay? Madaling itatapon niya yung mga grasa kasi nabulabog na yung grasa sa loob, tatapon niya, masisira agad. Kaya sasampulan ko kayo ng isa. Sana makatulong to sa mga beginners para hindi agad-agad masira yung mga motor na in-overhaul ninyo. To, bagong-bago to. Yan. Hintiin. Then, mas maganda rin, lagyan natin dito konti na oil. Yun ang pinaka padulas niya. Minsan sa examination ay yung number 1 lubrication for change bearing, yung lalabas ay oil. Naranasan ko na yon na sa exam lumabas. Halimbawa kumuha ka sa PRC sa mga technical subject, ito yung number 1 lubrication for bearing change. Paano natin pagpalit natin ng bearing, yung number 1 na ginagamit na lubrication is oil. Okay? Lagyan ng oil dito konti para swabe siya. Okay? Pwede na rin grasa, pero mas applicable yung oil. Okay? Ganun lang. Pahiran na natin ng konting oil. Then, ayan. Medyo hindi nakikita. Yan. Nakaganon yung medyo magalaw. Then ipapasok natin yung yung pipe. Bago siya pupukpukin. Medyo hindi niyo na makikita yung hammer ko, pero yan na lang yung pansinin niyo. Okay. Ayan. Yan, sure ball na. Pasok na siya sa shop niya. Then wala kang maririnig na tunog kasi yun lang yung sa gitna yung tinamaan ng pipe. Okay? Ganun lang yung diskarte. Pipe lang. Yan, pipe lang yung gamitin natin. Yan. Yung pipe na insakto lang dito sa shop ninyo. Then tamang-tama lang sa yan, yung sa gitna banda. Ganyan. Hindi rin yung, wag din yung sobrang laki na tatamaan nito yung pinaka-cover ng bulan niya. Okay, masisira rin yun. Tamang-tama lang na sa gitna. The best way na kung paano natin papalitan yung bearing, then ibabalik natin, ganito yung gamitin natin. The best yun. Walang tunog yung bearing natin pag testing natin. Okay, sana nakuha na naman ang ideya, lalo sa mga beginners. Paki-like and subscribe kung nagustuhan ninyo. Then paki-hit yung notification bell natin dyan para sa mga susunod kong video, lagi kayong updated. Okay, maraming salamat sa inyo. Bye bye.